So yun, good morning mga idol. Isang bagong araw na naman to. Dahil hindi ko natapos yung ginagawa ko kahapon, kaya binalikan ko pa rin ngayon. Ito nga po mga idol yung bagong branch namin dito sa Sabana. At tingin ko ito yung pinakamagandang branch namin. Kasi tingnan nyo, ang lapit sa lahat oh. Oh, yan ang poster. Hindi kami mamadali kung may bibilihin ka. Kung need mo mag-grocery, bago ka umuwi, pwede kang dumaan dyan sa poster. Pero ngayon dito tayo pupunta sa A.L. Thompson dahil bibili ko ng pintura. Pipinturahan ko yung ginagawa ni hanap lang tayo ng pinturang gagamitin natin dahil yun na lang yung walang pintura eh. So ito yung yun. Ikot muna tayo bang hinahanap niyo yung ginagawa niyo yung pinapagawa kong pintura. Tayong kabayan din nagtatrabaho dito, kaya okay mag-work dito sa Cayman Island eh. Ang daming Pinoy eh. So yun yung pinagawa natin, yung black paint. Titimplehin niya pa yun eh. Yes sir. And I need one baby roller. Oh, baby roller dito 425 oh. Convert nyo yan sa peso, magkano na yan? Nasa 300 plus siguro itong baby roller na to. Convert pa more. Timplahin nila yung color na na-request natin. Watch on that at the end? Yep. So making black always take a lot. Yeah, I thought it's only black man, only. Huh? See? 3 minutes. Okay. Mga idol, lunch break. Kaya bibili tayo ng mga kain natin dun sa poster. Samahan nyo ako mga idol. At yun ang kagandahan dito eh sa lugar na to. Yung marami kang pamimili ang ulam pagka wala kang baon. Hindi gaya dun sa iba naming branch sa Strand, KFC, yun lang. Tapos sa Cannon Place, si Arbutos, yun, medyo marami din doon. Si Arbutos, si Thai Resto, andun. Tapos sa Pasadora, yun ang medyo mahirap. Kailangan magbaong ka na doon pag sa Pasadora kasi medyo pricey. Yung katabing hindi ko nasasabihin yung pangalan ng kainan namin doon. Tapos sa Boden yung check-in, pero pricey din. Kaya ito na talaga yung pinaka the best na question namin sa Sabana. All the best. Talagang lunch break ngayon kaya maraming tao na namimili. Para mo ng fried rice. Ulam naman, hanap tayo ng medyo sarap na ulam. May nakita ko dito nga lipstick. Ito. That's with you. You go, girl. Saka ito.
So yan mga idol, napili nating tanghalian ngayon, beef steak tsaka itong patawag dito, pork, grilled pork. Ayun mga idol, nakabili na tayo ng ating kakainin ngayong tanghalian at babalik tayo dun sa pwesto natin. Okay dito, kung dito man ako pagka nag-ooperate na yung store namin dito, mas okay ako dito kasi yan nga, gaya nyan, maraming mabibilihan, pagkain, merienda, may mga convenience store pa sa paligid bukod dito sa Foster. Ayun, kain na muna tayo. Siguro ito na isa sa pagbabago dun sa vlogs ko. Kakaroon na tayo ng ito, daily vlogs kung anong ginagawa ko dito sa isla araw-araw. Hindi man araw-araw, siguro mas madalas kaysa ngayon. Naalala ko nga pala, shoutout dun sa mga nakiramay sa mother ko. Nailibing na po siya kahapon dyan sa Pilipinas. Ito, kaya salamat sa inyo, sa mga ka-barangay namin niya sa Santa Rosa, although sa Cavite po yung binurol at nilibing, nakiramay pa rin po kayo, napunta ko sa Cavite. Salamat sa inyo mga idol, at dun sa mga relatives nung asawa ko na nakarating din po dun sa burol ng aking mahal na ina. So yun, ito, ganun talaga ang buhay, no? Hindi naman doon titigil yung buhay porque nawalan tayo ng mahal sa buhay, stop na rin. Kaya lang ngayon, ulila na kami magkakapatid. Wala na kaming mga magulang, wala magkiting sa amin. Hindi kami na lang magkakapatid. Nga pala, no, meron akong napanood na isang YouTuber. Mas nire-recommend daw ni YouTube yung mga vlogs na raw. Yung gaya ng ganito, wala na mga edits, effects. In-observe ko nga, na masyal ako sa ibang channel na ang style ganito, yung raw files, raw lang, walang edit, walang sound effect. Oo nga, parang mas marami silang views kasi yung nag-e-effort ka sa mga effects, lalagyan mo ng mga transition, mga ganyan, matrabaho pa. Pero kanila ganito lang, nagkakwentuhan lang sila, parang kausap lang yung mga subscriber nila, gaya ko ngayon sa inyo mga idol. Siguro i-adapt ko rin yung ganung style na raw lang, na less edit, mas madaling trabaho. Mas madalas siguro ako makakapag-vlog ng ganun kasi less trabaho, hindi ka na mag-e-effect, transition, kung ano-ano. Ganito lang, nakikipag-usap lang ako sa inyo. Shoutout din nga po pala kay Tita Teresa ng au pair, na siyang tumulong sa akin para makuha ko yung asawa ko dito. Tita Tere, salamat po sa Diyos sa inyong pasensya, pag-unawa. Kasi dumating ako sa punto na mga idol, na halos kinukulit ko na si Tita. Kasi 1 year na nga po yung usapan namin na isusunod niya na si Mrs. na papermitan. Pero ang nangyari, nauna pa yung mga ipinasok kong kapatid, yung mga asa-asawa ng mga kapatiran dito sa churchmate ko. Nauna pang mga nakarating dito yon. Samantalang sa akin lang nila nalaman yung au pair, sa akin lang sila lumapit kung paano nila makukuha yung kanilang mga asawa. Ayun nga, that time may usapan na kami dito Tere, pero ang nangyari nga po nauna pang dumating yung mga asa-asawa ng mga ka-churchmate ko, kaya medyo kinukulit ko na si Tere noon. Medyo dumating sa punto na nagtampo na ako, hindi na ako nag-message sa kanya. Tapos ayun, ang naglakad din ng papel ni Mrs.
ay yung asawa ng isang ka-chartsmate ko na dumating dito, na sa office din niya nagtrabaho. Ayun ang naglakad, kaya ayun, salamat Tita Tere sa unawa, sa pasensya, at dun sa mga nagnanais makarating dito sa Cayman Island, lalo na yung mga gusto magtrabaho as cleaners, caregivers, nanny, yan. Dito po sa au pair lang ang malakas. Harap. Salamat sa Diyos. Okay talaga dito. Pero mo mga idol, oh, may rice, tas 20 tayo na ulam. Per pound kasi dito eh. $7 lang binayaran ko. Kaya malaking tipid dito sa Sabana. Kung dito ako malalagay, Boss Marlo, baka naman. So yan, ano bang pwede natin pagkwentuhan mga idol, no? Mga gustong pumunta rito. Ano ba yung mahirap nakakabakahin natin dito sa isla? Alam nyo, unang-unang mahirap dito, yung bayarin. Ang mahal ngayon ng upahan mga idol. Siguro kung napanood nyo yung mga unang vlogs ko, meron pa ata akong sinabi doon na 350 lang yung bed space, 300. Pero ngayon walang ganun. Siguro 450 pataas na. Pamahal na ng pamahal mga idol. At yung bilihin, siguro kung meron naman marunong magluto sa inyo, talagang makakatipid. Dahil yung niluto mo ng isang beses, ulam yun na maghapon. Pero kung tulad kung hindi marunong magluto, gaya noon, bilay ko ng tanghalian, bilay ko ng hapunan, dagdag gastusin pa nga naman. Pero ngayon nga, nandito na si Mrs. Awa ng Diyos, may magluluto na sa atin. Ngayon nga mga idol, nakakapag-almusal na tayo bago tayo umalis ng bahay. So yan, ganun na nga mga idol. Ganito na nga siguro yung magiging setup natin mula ngayon sa aking mga vlogs. Ito yung mga ano ginagawa ko araw-araw. Sinalubong tayo ng 2025 ng ganon sitwasyon. So hindi naman tayo pwedeng manatili ng ganon na lang. Pasasayahin natin ang 2025 sa tulong at awa ng Diyos. So hanggang dyan muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.